never met. Kasi hindi natin ma-explain, di ba? Mm. So, meron tayong parang lost knowledge. Oh, The lost ano, civilization. in the history of time, no, bakit triangle? Anong meron sa sabi na powerful down triangle, pero I doubt, parang siguro may isang tao sigurong parang either nag-smoke o kumain ng whatever. Tapos biglang sa isip niya, ang pinaka-importanting shape sa buong mundo hindi sphere, kundi triangle. Pero Diba? alam mo, naisip ko dyan, tol, nag-umpisa sila doon sa base, di ba? Sabi nila, gawin natin parisukat. Pero nung hirap ng parisukat, tatsulok na lang. Parisukat na yung bond. Sa fact na yung taas na result. Tapos lost in misinterpretation na lang, no, parang lahat ng binubuo natin puro triangle, may meaning yan, tol, mayroon yung meaning. So bibigyan lang natin ng mga kung anong kahulugan. Oo, kumbaga hindi wala pa tayo sa technology na pwede pala tayong gumawa ng foundation para makapagtayo ka ng isang square. Nang binubuo siguro nila yung bato, bakit shaky? Bakit hindi siya sturdy? Pero ano ba, mag-i-intro ka ba? Ang pinakamalupit at pinakamalumi at welcome guys sa bago na naman naming episode sa isa sa mga virtual entertainment kwentuhan ako with Kuya Kai, Kuya Jake, and me, of course. Show mo. Ngayong gabi kasi ang pag-uusapan natin ngayon, kasi backstory lang ng topic. Nung nagbabike ako, parang minsan napaisip ako na kung bakit nahuhukap ang mga tao sa mga karakter na kagaya ni Hitler, kagaya ni somewhere na nasa Hay na hindi makauwi-uwi ngayon, kagaya ni Marcos. Parang kasi dinidefine sila ng salitang greatness. Yun yung rin, di ba? Kumbaga parang ngayon pagkukwentuhan natin yung mga great people in history na not actually necessarily great people in their personal life. Number 1 pare sa listahan, pare. The King of Pop, pare. Michael Jackson. No shit. Yeah. Number 1 sa listahan. Magsimula tayo doon, pare, sana sa parang kilala nating lahat. Michael Jackson. Meron ako listahan din na 35 sila lahat. 35 lahat. Yeah, pero halo-halo naman. Pero iba may pagka-bias, di ba? Naghahanap talaga sila na parang siyempre, hindi naman lahat ng tao na naging great. Gusto lahat ng tao yun. There's some people that's against ng mga beliefs nila, di ba? Oo nga, tanggalin ko lang si Echigaray dito sa listahan ko. Echigaray, delete. Delete. Okay. Teka lang, bago tayo magsimula. Kasi lagi nating iisipin, lahat tayo may sinasabing human flaw. Talaga mga requirement ng greatness ang perfection. Sa palagay niyo lang. Ano? I don't think so. Kasi dapat, that's why, I think what makes it great because the imperfection is with it. Yun na nga Pero parang yun yung expectation ng society. Kailangan malinis yung... Yeah, pero kasi tol iba rin kasi, alam mo, opinion kasi ng tao is like assholes, man. Everyone has one. Everyone has it. Diba? Totoo yan. So, alam mo Yeah. Pero yun na nga. Bago yun, bago sa pandinig ko yun, May natutunan ka naman sa akin, di ba? May natutunan na may gagamitin na naman ako sa mga puti na ito. Pero yun na nga, minsan yun yung nagiging flaw ng isang great person, yung flaw niya itself. Yeah, exactly. Parang kailan lang ito diba mo si Michael Jackson. I actually, nung sinabi mo sa akin itong topic natin ngayon, great historical figures who aren't really great at all. Nabasa ko rin si Abraham Lincoln. Yeah, pare. Isa rin yan sa Kasi sabi niya, slave owner din siya. Dito sa katol, he used derogatory words against African Americans that time, tol.
he was actually opposed yung ginawa niyang movement. He was opposed about that at the first time. Kaya lang niya ginawa yun para dahil sa unity yata ng something. Hindi kasi pang alam ko yung Emancipation Proclamation na sinasabi. Ano yun eh? Isang tactic na ginawa niya para wasakin yung lakas ng South per se. Kasi yung South, alam ko umaasa. Ito ano lang to, parang ulitin ko, hindi kami expert, so take this with a grain of salt ulit. Ayan na naman, okay ha. Yeah. Kumbaga, Pagkatapos ng podcast, 1 kilong salt. spekulasyon ko lang to. Ika nga nila, spekulasyon aka chismis. nung ginagawa yung Emancipation Proclamation, parang yung South umaasa sila sa power ng slave para i-back up yung war chest nila na sinasabi. Yeah. Kumbaga yun yung bumubuhay ng panggera nila. So nung dineclare yung Emancipation Proclamation, parang it kind of like breaks down yung power ng South para labanan ang Union per se. Alam ko South versus Union yun eh. Yeah. Hindi naman North and South yun eh. Actually, Confederate. East Coast lang yun eh. Kasi kala ng mga tag-ibang bansa, talagang divided as East South. Kasi you don't call Southern California, di ba? Hindi, you don't call them Southern folks. Di ba? Kahit na South sila. alam ko ito, ginawa kasi ni Abe Lincoln yun to preserve party unity. Kasi parang feeling ko meron yatang isang portion ng gera ng Confederate at saka ng Union na muntika matalo ang Union. Kaya kung pinipersan, hindi naman nila pinipersan, inuuto nila yung mga slave noon na makukuha mo yung freedom mo pag lumaban ka sa Union. pero yun nga yung pinaka-hypocrite doon which kind of not make him great. Parang hindi lahat ng mga slave noon na nasa parte ng Union side or ng Northern side talagang free. May mga slave pa rin talaga sila noon. Which is si Lincoln, may slave din siya noon eh. Totoo. Hindi niya man hindi eh. Pero props to him, yun yung nag-pave ng way para magkaroon talaga ng technical na hindi naman total equality, pero yung introduction ng equality ka nga sa US. Yeah. Yun yung nag-pave ng, siya yung kumaga parang ganito yun, wag na natin baka mabash tayo ba. Hindi naman sila tayo mababash, may 3 viewers lang tayo every time. Hindi, para kasi plano ko tong ipo sa Facebook, mamaya may mga aksidente sa mga putang inan to. Ang daming tatapik yung tatay pa namin. Kwento ng mga walang ama. Nakakatawa rin yung mga ganyang history, no? I mean, parang yung parang yung nakasulat sa book, kumbaga, no? Yun lang gustong i-show sa future people, pero talagang meron pa rin mga deep secrets na yung mga naka-experience mismo ang nakasaksi, di ba? Pinasa-pasa yung mga istoryang to. Hanggang sa nababasa natin ngayon dahil sa internet. Hindi kasi paano mo kasi sasabihin sa isang 3 years old, wala si Michael Jackson, sa history, ang momolest yan. Paano napaliwanag yan, di ba? O sa isang 10 years old. Yeah. Pero napatunayan bang namomolestya siya o? Nung namatay siya, maraming article na lumabas na yung mga nag-akusa na nagsabi talaga, binayaran kami para bawiin yung statement namin. Pero totoo daw talaga na nang momolestya siya. Pero iba kasi pag sinabi mo namomolestya, gaano kaya ka-deep, no? Kasi kung yung siguro yung parang halika dito pa, still creepy, di ba? Di ba? Still creepy. Halika dito. Pero yung ooylan mo, di ba? Yung ooylan mo, yung tatabi mo sa kama mo, I think that's, di ba? Well, pinapainom niya pa raw ng wine eh. Yan. Napanood mo yun, yung Finding Neverland, pinapainom niya pa raw pa rin ng wine. Oh, God. May joke si Dave Chappelle na sabi niya, napakawalang ungrateful daw talaga ng mga bata. Sabi niya gano'n, mantakin mo, dinala ka na sa Neverland, isinakay ka sa maraming rides, pinainom ka sa wine, sa ending may blowjob ka pa, that's a good host. Si Dave Chappelle.
Totoo yun. Siguro hoping talaga ako na ano na, pero sa back of my mind talagang parang naiisip ko rin na puwede niyang gawin, Kasi yung para siyang weirdo, 'no? Para siyang may pagka-weirdo siya, pero may pagkabatang isip din siya. Pero Halika parang dito nga, eh, halika naghaha na dito. oh, halika dito, 'di ba? 'Di ba Hmm, iba kasing siguro itatabi sa sofa ganyan, mag-read ng books, ta's iba pa rin yung darker side na may baby oil ng kasama, 'di ba? 'Di ba may gano'n, eh. So, hindi natin alam kung ano, pero RIP MJ. pero ito nga sinasabi nila na ano, you have to separate the artist from the art, eh. Parang Mm. gano'n yung ano, yun yung sinasabi as a pop singer, talagang ano, isa rin ako sa naging number one fan. Kasi isa siya sa nag-break ng ano, ng live concert. Isipin mo pare, millions of people, dinaig niya pa rin nung tumugtog ang Queen sa Live Aid. Mag-isa lang siya Mm. nun pare, yung Queens pare ano yun, maraming banda yun, Live Aid na yun. Siya Mm. mag-isa lang yun pare. Tapos first artist daw na sa isang country mag 3 times na concert dahil para lang ma-accompany lahat ng mga taong gusto manood. Oo, nakita mo yung mga Shit. fans pare, nakita niyo yun yung sa video nahihimatay yung mga chicks? Oo, putang ano Ganun pa, hindi nga kalupit 'no? nahahawakan, eh. Hmm. Mahawakan lang para kinukuryente yung wet packels, Hmm. talagang 'di ba? Oh, Ganon ka-electrifying yung persona niya man. na na okey, moving on tayo mga Repa Pits. Si number 2 si, Elvis Presley pare. Ay, talag talagang hindi natin titigilan 'tong mga namatay na 'to, Hindi, Sakto Halloween podcast ba 'to pre o ano? pahabol pre, pahabol. 'Di ba si Parang Elvis sakto 'to mahilig din sa sa ano na yan, Halloween. minor de edad? Yun nga yung sasabihin ko, lahat ng Yeah, mga naging, girlfriend niya tsaka asawa niya puro mga menor. minor Si de edad Elvis. mahilig. Parang si ano, si Johnny Lewis. 'Di Sino ba yun? li Yung kumanta hindi ng naman Great Balls of Fire. Si Jerry Lewis. Jerry Lee Lewis pala. Yeah, Jerry Lewis, yeah. hin hindi ba Oo, pinsan niya pare na hi pangasawa niya, eh. 'Di ba bata rin din yung minor de edad din? O parang yeah, parang 14 years old, mga Yeah, gano'n. exactly man. hindi ba normal dati yun yung gano'n, yung maagang mag-asawa 'di ba? Parang hindi naman legal pero parang ang daming gumagawang gano'n 'di ba Sa dati? tingin ko normal yun dati tol, nung mga panahon pa nung mga Dati? Egyptian, nung mga 3,000, 5,000 years ago, 'di ba? Pero Mm. Mm. nung Ewan ko lang sa panahon 1970s, ni 19 Presley. na yun, 'di normal yun man. Kila Elvis, Hindi, ah, may media kasi punto ka do'n, napakaliit Jake. lang nun, wala talagang masyadong nakakaalam, Hindi, pero may punto ka rin, Jake, kasi nung 1940s do'n nauso yung sinasabing nuclear family, na kung saan yung tatay lang yung nagtatrabaho, ang nanay wala siyang source of income kundi asawa niya, mag-aalaga lang siya ng anak niya. Paggising ng asawa niya kailangan naka-bake ka na ng pie, alam mo yun? Yung mm. may dalawa kayong anak, 'di ba? Papasok ng eskuwela, Sabay Pero mag-aasikaso lang ng bahay yung nanay. pag-onabuck pa yung iyong pa, ihahagis sa'yo, Mm. mga pero Kaya nga gano'n. parang feeling ko ano, ano yun tol? totoo yun, eh, sila yung mga medyo maaga-aga din sila. Pero Kaya hindi naman maaga siguro, sila nag-aasawa, eh. hindi naman siguro 14, siguro around 17 gano'n. Kaya mga gano'n yan, yun yung normal Yeah, 16, 17. pagdating mo ng 16 parang pina-partner ka na kasi may gigera kasi dapat prominent family, ganito ganyan, shit and whatnot. Mm, mm. Tsaka nauso na kasing independent ang mga kababaihan ngayon. Na kumbaga para sa kanila ano, eh, parang it kinda like, ah, kina-cancel niyo yung capability namin na kaya namin maging ano, eh, maging financially tsaka yung solely independent lang kami. Which parang feeling ko hindi rin natin siguro dapat silang i-judge sa mga gano'ng bagay kasi at the end of the day yung mga naging asawa naman nila parang wala namang pinagsisihan, palagay niyo? Ay, putya, ikaw ba naman lapitan isang Elvis Presley pare?
Parang Mababago na iba-iba na yung iba na babagong yung buhay mo iba na yung kaagad, era eh. iba na yung era ngayon sa era noon, eh. Totoo. Mm. So, hindi yung may mga times na may mga bagay na applicable noon, it doesn't work nowadays, alam mo yun? Totoo. Iba Alam iba na parang iba rin yung moral standards. masyadong parang sasabihin namin na old-fashioned thinking, 'di ba? Mm. Totoo. Parang yung mga dynamic din sa pamilya minsan tol, 'pag lagi mo iniisip yung tatay lang nila 'to, tatay lang nila yan, alam mo yun, hindi na masyadong modernize yun, eh. Alam Mm. mo yun, yung ngayon both parents nagtatrabaho na, alam mo yun, Totoo yan. both parents share equal ano sa pag-aalaga ng mga bata, alam mo yung mga gano'ng bagay? Hindi katulad Yeah. dati na parang 'pag babae ka ganito lang gawin mo, kitchen, tambay, ikaw tatay importante lang maghanap ka lang ng trabaho, 'di ba? Mm. Yun Yeah. yun lang. Pero yun nga rin Pero yung ano, eh, para parang siyang hindi naging naging great si Elvis dahil dun. yun nga na may pagka-pedophilic daw siya na ano. Pero would you consider na ano na ang mga kasi parang ano, eh, parang hindi ko alam kung parte ng DNA ng pagiging lalaki na sa isip natin na mas bata yung asawa natin, mas ano sila, ano ba tawag nito, yung fruitful na mag-anak, parang gano'n, Puwede rin yun chong, ah, 'di ba? Hindi ko pa nata-try, eh. deeper Pa instinct ng katawan mo. Mm. mahirap sabihin hindi ko pa nata-try, eh. Alam mo bakit? Puwede rin may naintindihan ko rin yung sinasabi mo Ryan, eh. Gago si Jake. Hmm. Naiintindihan ko. Natawa ako. Hindi, 'di ba? Like and subscribe pero sabi ko mahirap sabihin, 'di ba? 'Di ba? Mahirap sagutin 'yun, hindi ko sinasabing gagawin ko, pero Natawa ako talaga ro'n, man. Sige tuloy mo, Kay. Ayan. Nawala yung train of thought ko, lumipad. Whew! show mo, show mo. Hindi, parang feeling ko kasi ano, mas siguro dahil ano, aminin na natin pare, this world was created by man. Kaya nga ano, hindi ka makakarinig pare na ang definition natin is womankind, eh. We are defined as mankind, eh. Kasi tayo yung gumagawa ng lahat nung unang panahon, eh. Mm. Na maganda rin na kumbaga ngayon, pumapayag na tayo na ano, hindi naman pumapayag, talagang binigay na natin yung equal rights na sinasabi. Hindi naman lahat umuoo, pero karamihan sa atin umuoo na, 'di ba? Kasi parang feeling ko pare kung tuloy-tuloy na ano na yung talagang machismo talaga yung mundo, putang ina, etong giyera pare natapos na 'to 3 years ago. Yung mundo pare magre-restart ulit, mag-e-evolve ulit sila ng bagong human kasi wala na tayong lahat dito ngayon pare. Mm. Yeah, totoo yun. Parang feeling ko yung idealismo ng pagiging lalaki was isang malaking catalyst para mag-ano, eh, para ma-extinct tayong mga tao, eh. Pare aminin natin tayo nag-introduce ng greediness, tayo yung nag-introduce ng pagiging, tuso. Tayo rin yung nag-introduce ng may sinasabi tayong isang bagay pero iba yung pinaplano natin sa isip natin, yung pag-schemer na sinasabi. Tayo rin yung nag-introduce pare ng over-violence. Kumbaga Yeah. ano, eh, kumbaga parang feeling ko ano, eh, panahon na para ano, eh, para siguro ano, medyo Maging mag-calm bakla down lahat naman ng tayo. lalaki, ayan ang gusto mo. Ano ang sinasabi mo? Maging feminine na lahat ng lalaki, yan ang gusto mo. Tol, wala namang masama dun, eh, maging attached ka sa feminine side mo. Minsan kailangan mo yun, eh. Kumbaga, Yeah, ako rin. Ako rin may eh, feminine side din ako, eh. hindi ka pwede pare na ano, eh, Pero hindi ibig sabihin sumusubo ako, gusto ko lang iklaro, Hindi ko sinasabi may feminine side ako, susubo na, okey? isipin mo pare yung mga tatay nung unang panahon na putang-inang yan, wala namang mga anak nila tapos walang trabaho nun pare sa ano bang Tagalog ng dock? Pierre? Pier. Walang trabaho nun sa pier pare. Pero stoic siya pare na nagbabasa ng diaryo habang naghahanap ng trabaho. Habang sa back of his head pare, tangina yung mga anak ko konting tulak na lang nasa Karimlan na kami. Walang future, walang bahay, walang pagkain, nasa kalsada. Habang nagbabasa ng diaryo yun pare. Yun nga Eh, yung pare mga type ko na ano, na
na questionin mo rin 'di ba yung mga parents na Hmm, inasawa nga ni Elvis kung papayagan ko ba 'tong anak ko o hindi. It's either magkakaroon siya ng magandang ano kinabukasan pero young siya. pero sa I mga think talagang the only way is just like pumayag 'pag may gusto si Elvis. hindi, pero It's their kasi sa way mga out, you tatay ano, know? pero sa mga tatay pare lagi mong isipin, kung lalo pa kung babae yung anak mo, nung unang panahon siguro sa isip nila na wala naman 'tong capability para makuha ng means na ano, na Mm, suportahan yung sarili niya, eh. So might as well mm. maging stable ka, eh. Hindi lang Yeah, stable, yung parang you're set for life, eh, yeah. 'di ba? Tama, tama. Kumbaga yun yung idea. Pero ngayon iba na kasi parang ano, eh, parang you have to trust na ano, eh, na yung mga anak natin kaya nila, eh. Kasi yun yung pinaka nakakatakot sa pagiging tatay, yung mamamatay ka na alam mo yun, na Mm. hindi mo alam kung saan kakain anak mo, paano siya saan siya titira, paano magiging Dahil buhay yung niya. hindi niya kayang suportahan sarili niya man. Mm, Talagang yun yung parang gusto ano, mo parang ba? yun yung Gusto mo parang ba? feeling ko yun yung kung bakit tayo naging parent, yun yung role natin. Kailangan lang natin silang, turuan na parang nagba-bike pare, habang nagba-bike ka, naka-training wheels ka, susunod bibitawan ko na, bahala ka na, 'di ba? 'Di ba? Parang I want to okey, marry your daughter. Really? gano'n Oo, gan gan oo, gan gano'n din 'tong ano ko, eh, gano'n din 'tong oo. pangatlo kong ano, eh, si Charlie Chaplin. Ano rin 'to, mahilig din 'to sa batang babae. Yan talaga, talagang mga Tatalunan na natin 'to patay si Charlie patay Chaplin lahat pare. yan mga yan 'no? Napansin Pare ko lang si 'no, teka lang, pa sidestep lang ako, hmm, napansin ko lahat ng mga greatest parang patay na. Halos lahat parte sila yata ng patay 'no? requirement parte ng requirement daw pre, kailangan patay ka muna bago ka ma-consider 'No? na great. 'Di ba parang parang laging 'pag namatay yung isang kahit sinong famous 'no, dun sila nagiging parang nasesemento yung legacy nila, Well, 'no? ano, Which is eh, like funny. Yun ang masaklap sa buhay tol, eh. Kung kailan buhay ka pa walang kumakamusta sa'yo, walang gumaganyan. Pero kung kailan Oo. patay ka na dun lumalabas yung, "Uy mabait 'tong taon 'to, tangina mo ka, Judas ka, 'di naman kita kilala." Parang ganon. mabait 'tong tao 'to, hindi ka naman naghahaidon na nung buhay. Tangina, 'di ba? Friends kayo, tangina mo ka, paano mo kilala yun? Ngayon Parang lahat ngayon ng maghahalata ka patay na si Raul Palero. lahat ng kasamaan nawawala na, eh, 'no, nakikita na lang yung mga kabutihan na nagawa 'no? No shit, Which is pero nung buhay siguro pa yun tangina sabi mo Judas 'tong hudas ang puta, Para 'di ba? eh, dahil ano, dalawa sa listahan ko, eh, may pedophilic ano pare, tendencies. Mapunta tayo pare kay John Lennon, the what? great John John Lennon. Lennon pare. John Lennon, yung Beatles Hmm, yan 'di ba? oo pare. Yeah. Mm. Um, ang sabi The nila kaya hindi raw siya kino-consider na great, person, ano raw yun, eh, abusive sa Yun asawa ba niya. yung binarel? Yeah. Oo pare. Tapos yung anak niya si Julian, sa maraming podcast kinukuwento niya yung tatay niya na, ah, abusive magsalita, binubugbog yung nanay niya, uuwi ta's mawawala ng ilang linggo ta's parang ano, eh, yung developmental years ni Julian, parang ano, eh, Wala siya parang dun wala rin palagi? lagi yung tatay niya, Mm. Eh, lagi yung daw siyang ano, kapalit eh, nun, eh. lagi daw siyang inaano nun, eh, yung dina-downgrade 'pag nagsasalita. Mm, No, yung, tsela Neil Garner. Kaya mm. mm. Tsaka ano, serial cheater pare, 'yan daw ang ano, 'yan daw Ano ang na? rockstar, eh, serial cheater pare. Serial Rockstar pare na cheater? oo pare. Oo. What the fuck, ano yun? Ano pare, Hintayin niyo yung namumuke, baraka ika mo nga. bago pa tumaya. Ibaba Mamili ka para sa definition, anong gusto mo, yung definition ni Guy o definition ko? Namumuke o tumipi sa baraha mo? Both. Both. Para malinawan ako at yung mga future audience natin sa serial cheater niyo. Ano, hindi pero kumbaga ano, music wise pare, ito na nga dito na rin pumapasok na you have to separate the artist from the art, eh. Kumbaga music wise ano talaga siya, magaling. Yung White Album nila pare, I think that was one of the best album na narinig ko nung bata ako. Nung maka-Beatles pa ako,
Tsaka Um, meron ako yung ano, eh, yung remastered, yung number 1. ano ba yung number 1 nila? Hindi, number 1 lang I wa lahat ng kanta nila na popular dun nilagay sa isang album na, ah, na ni-remastered para Remaster. malinaw yung kanta, 'di ba? parang greatest Lahat hits, yun? gano'n. Yeah, parang Buhay Greatest pa Hits sila pero ang title number 1. buhay pa sila Okey. nung ginawa yung remastered? Hindi 'to, patay na. Kailan lang yun 'to remastered, loko-loko nga. Ha? Hindi pa I mean like Nag-actus ka ba ngayon? Ba't parang oo. Pero patay na ba lahat ng Beatles? dalawa lang Si ano, natitira. si Harrison, si Si George, Harrison Ford, Beatles ba hindi, yun? hindi si ano, si Ring alam ko hindi ko alam kung hindi ko matandaan si George Harrison o si Ringo Starr yung namatay. Si George Hindi ko Harrison yung matandaan, namatay. si George Harrison. So, Si si John Ringo So Lennon Starr na patay. lang ang buhay at na saka lang si si Ringo, Paul McCartney. saka si Paul McCartney. Mm, yun na Paano lang yan yung ano, yung kumbaga, sir. paano yan sa listahan ko, tol? Ang sabi na great but not great si Frank Sinatra, abusive din daw saka may mga ties sa mafia. Totoo yan, pare, totoo yan. Sabi nga nila daw one time daw meron siyang co-star na babae na she doesn't wanna do parang as scene. Kumuha si Frank Sinatra tol ng baril, binaril yung kama para takutin siya. Pangit. Tang-inang yan. Oh my Hindi God. hindi kasi nabuhay kasi si Frank Sinatra in what, 1930s, 1940s. Ah, Na di kung ba? saan parang entertainment business hawak ng mafia, eh. Yung mob lahat yun kasi pera yun, eh. Hmm, Nightlife yun, eh. hmm. Mm. At saka yung mga yung kung paano nila nilo-laundry yung money, ini-invest nila sa paggawa ng film, eh. Yeah, saka sa tingin ko din tol kasi 'di ba pinanganak din siya sa Jersey, dun nag-umpisa yung mga Italian mob, eh, yung mga gano'n. Hmm, Tas hmm. New York, 'di Parang ba dun parang feeling ko rin parang yan yung may kinalaman din kung bakit siya sumikat, eh. Hindi naman siya talaga gano'ng kagaling kumanta, eh. Hindi rin gano'n kaya kaganda yung boses niya. Kumbaga may kinalaman Maraming din ng mafia koneksyon. dun, eh. kaya kumbaga Hmm, parang ginawa siya ng ano 'di ba, poster boy. yeah, parang gano'n, pare. Oo. Front May ng mafia. Hindi naman may front ng may mafia 'to, kwe kunyari siya yung parang superstar ng mafia, gagawa maganda na ano na yung boses niya, parang gagawa siya ng concert, so pupunta yung mga mayayaman na tao. So pupunta mga hmm, mobster gagawang business, "So ayaw mo ng business ko, tangina yari ka sa'kin paglabas ko mamaya." may may kuwento niyan, pare, na nag-meet one time nag-meet si Elvis at saka si Frank Sinatra. Um, ano ito, parang nighttime show ni Frank Sinatra para showcase yung mga up and coming na pop stars. Tapos nung pumunta si Elvis, hindi siya gusto ni Frank Sinatra kasi malayong-malayo sa genre niya, eh. Tsaka parang nababadingan siya yata sa ano, eh, sa yung pasayaw-sayaw ni Elvis. Kasi Si Elvis kina-rock hindi na makapalag, eh, hindi siya makapalag kasi alam ni Elvis konektado siya sa mafia, eh. Yung kumbaga yung sa may dressing Nagkasabay room daw, pala sila nun nila Elvis. oo, pare. Sa dressing, pare, mas nauna pa nga namatay si Elvis, eh, kumpara kay Frank Sinatra, eh. Mm. yan ang East Coast, West Coast dati bago mag-Biggie Smalls sa Tupac. Yeah. The white version. Ah, talo naman tayo para sa ano, sa sports, pare. Kobe Bryant, Oh my Kobe. God, Kobe. hmm, Kobe. Great yun, Antimano. Kobe. pero may ano siya, pare, meron siyang rape case, eh, na drinap yung case hindi dahil natagpuan siya na innocent kundi parang ano, parang binayaran. Para i-shut up lang yan, ah. Hmm, Yeah, natatandaan ko yung year na yun, man. Nag-apologize siya sa asawa niya hmm, sa conference. Inamin niya talaga? Nag-apologize siya sa asawa niya for cheating. cheating. Yun yung sinabi niya. Oo, oo, Mm. Tanda ko yung year na yun, tol. Every stadium na kalaban ng Lakers, lalo na pag nasa Ulbane sila. hmm, Mm. Tuwing nahawakan na yung bola, tol, nagbubuo yung mga tao. Boo! Mm. Kahit Mm. sang stage siya nagpunta nun dahil yung habang ongoing yung case na yun. Shit, man. Yung maglaro ka sa ganung pressure, man. Tangina yan.
Ano 'to, bago sila mag-three-peat neto o pagkatapos nila mag-three-peat? Bago Tapos na yung mag-3-peat yun ba? tapos na yung Tapos na three-peat ba? nun. Yeah, wala na si Mhm. Shaq sa Lakers yun. Ito yata yung inopera siya ng Ah, 250 million, 'di ba? Ah, Kaya wala nasa Miami na si yeah. Shaq. Tapos after nun, dun na yung lumabas yata yung nagpalit siya ng number 24 na siya. After lahat-lahat ng ano nangyari na yun, di ba? Lahat ng nangyari. hmm, Grabe. ang ano 250 million talaga maraming nagagawa, no? Oo naman, puts. Isipin mo mare, bantayan mo kung dinivorce siya ng asawa niya. Can you imagine? 250 million yung asawa niya makukuha kalahati. Never naka-lay up, never naka 3 points, never naka 3 feet. Pero kalahati ng 250 million sa kanya. Just because kasal siya kay Kobe. Yeah, no? It Parang yung asawa ni, parang yung pwede, asawa ni pwedeng Michael posible Jordan, hindi di siya ba? namatay, 'di ba? Posibleng mangyari yung mga gano'n, eh. Pinag-uusapan lang naman natin yung mga puwedeng ano. Yeah. Ano yun pare, Like, parang asawa subscribe, ni ano? again, medyo madugo 'tong podcast na 'to, marami yatang masasagasaan 'tong episode na 'to in the future. Maraming roadkill, no? Marami yatang roadkill at marami yatang mabe-bait sa future listeners, pero Ah, pa nabanggit ni kuya kayong ano, yung isa din pare, si Michael Jordan pare. Yeah. Tangina na daw to si Michael Jordan. Sabi, marami akong sigurado. nabasa nun na foul mouth tol pag nakainom naman. Mm, kupal daw yan pare, nuka Yeah, ng kupal kupal daw sa talaga si Michael Jordan. competitive. One time daw merong ano siya sa Dubai ba yun? Na parang may nag-arrange ng event para sa kanya, parang golf something. Tapos Hmm, nakainom na si Michael Jordan, di ba? hmm. Nilalapitan daw niya yung host tol, sinasabi niya sa host, "Hey, when do I get to fuck your wife?" Ginaganon niya. Hindi lang siya Ah, pinatulan tol. ano 'to, prime Jordan 'to o retired Jordan? Retired na tol, yung mga time na nag-retire na siya, yung paikot-ikot siya ano, lagi daw siyang ginaganon men. Oh my God. Saka Magkano bang worth ng ano 'no? lahat tina-tryan niya chong, lahat pinagsusugalan niya men. Tangining yan. Oo, grabe daw Parang siya magsugal, hobby niya daw 'yun, eh. hindi kasi yung tatay niya pare, yan din yung kinamatay, eh. Sugarol din yung tatay niya ta's parang nabaril sa isang sugalan. Yeah, alam Mm. ko, may kwento pa niya nung dati nung 90s nung kaya siya nag-retire. Kasi dahil daw yun sa finals between Bulls and Phoenix Suns na sinabihan daw si Michael Jordan na ipatalo mo yung Bulls man, elas di kinalaban pa. Yung pang-third Papatayin nila namin na tatay mo kasi may mga utang-utang yun, 'di ba? Men take efta. Hmm, pang-third hmm, yata nilang championship Yeah, 'yun 'no? exactly. So after nung Mm, nag-retire siya, 'di ba namatay yung dad niya, ganito ganyan. hmm. Pero I don't correct. know, only Speculation. Only God speculations knows, lang yun, 'di ba? only God knows. Eh. Tsaka isa pa raw na ano niyan, isa pa raw na pangit diyan kay Michael Jordan, sobrang competitive niya. Ultimo sa mga teammate niya, Yeah, totoo pagka yun. ano, kailangan siya raw lagi yung highlight. Mm, Kahit na gaano ka-talented yung mga kasi kung titingnan mo yung laro ng Bulls, parang ang lumalabas daw lagi, siya raw lagi yung parang ano, parang mag-isang bumubuhat ng team, which is not actually true. hindi, Kasi team Na hindi. talaga siya, team. isipin mo Siya pare, na rin nagsabi, eh. sinasabi niya sa ano, sinasabi niya per se sa ano, sa pagka ini-interview siya, pero behind the locker room pare iba daw yung sinasabi niya. Oo, puta iba na dun siyempre, puta. Mm, Pagdating sa locker room, andun na yung fucking den niya, eh, Kasi sa gustong-gusto niya pisto, manalo, eh. 'di ba? Mm, yeah. iba yung Tanda competitive talagang tanda mo fire ba niya sa end. yung mga interviews ngayon, 'di ba, tinatanong nila nung ano, second three-peat na Michael Jordan, sa tingin niyo Mm, ba siya ang tumalo sa inyo? Marami nagsasabi, "No, ang actually tumalo sa'min si Dennis Rodman, man." Mm, Kasi kasi wala kaming answer sa kanya, eh. He rebounds, ta's yung puwestong nilalaro niya, ang kinalaban niya, Karl Malone, 2 beses, ta's si Shawn Kemp. mm, Sabi ko, mm, hindi wala kaming answer sa kanya kasi 'pag sinira niya na yung game mo, mentally kunyari kasi naasar ka, wala na mm, kayong pansagot, 'di ba? Huli yeah, ka na din. Eh, yung lalaking yun wala naman, hindi naman mahilig score yun, kailangan na yun, gusto na niyang gawin yung dirty work, eh, rebound, kung ano, assist, bahala na, 'di ba? Kayo na yeah. bahala score, ako na gagawa ng lahat ng bullshit, 'di ba? mm.
At tsaka isipin mo nasa inyo si Blaylock, nasa inyo si Kukoc, nasa inyo si Kea, nasa inyo Man, ang pa dami. si Pippen. Meron Steve pa isa Kerr. sino ba yun, si Rose? Hindi Nan naabutan ano si rin Rose. siya 'no? Hindi Hindi niya ba naabutan. naabutan si Rose? Tangina, naabot si kung mag-abot si Derrick Rose ako si Michael Jordan, puko ng ina. Shit. Ang tindi nun. Dakdakan kaliwa't kanan. Putang ina. Palitan mo si Steve Kerr, gawin mong Derrick Rose nung Oh, 80s, nung holy shit. 90s, Pero yung prime D prop Rose, MVP D Rose, holy. Saka na pare, pero props to him, man. Yung transition niya from yung parang the most amazing basketball player hanggang sa alam mo yun, yung dahil ayaw niya ma-injure madalas nag-settle siya sa okay, outside shooting tayo. Parang siya lang yung nakita kong gumawa ng ganung transition. Eh. Never mo makikita yung sa iba't ibang NBA players eh. Ako nakita ko yung kay Grant Hill din. Si Grant Hill ang transition din siya Si ganun. Grant Hill? Yeah. Talaga? Kasi na-injured si Grant Hill sa ankles niya, di ba? So, mga years na hindi siya nakapalaro, siguro meron parang almost 2 seasons hindi siya makapasok dahil sa ankle niya, di ba? Yeah. Bumalik siya, nakabalik pa siya ng All-Star game, tang-inang yan. Tapos binago niya na yung laro niya na medyo outside, medyo support. Pero pataasan Yan pag ng tumatanda. scoring. Umahabol ba si Grant Hill kay Jordan? Hindi, no? Nung time tol na nag-retire si Jordan noong 94, si Grant Hill yung bagong face ng NBA, man. Detroit. Yan, kasi lagi may tagtag ng pila nun yung mga commercial. Oh, Yeah. pila yun. Saka magaling naman siya. He was like parang siya yung LeBron James before. Yung bago pa si LeBron Oh, James. parang siya yung unang naisip ko siya prototype. parang Pippen, parang ganon yung Kaya style kaya niya. mas magaling pa umiscore, man. Oo, parang ganon yung style niya. Ano ako nun pare, nung nawala si Jordan, ang number one idol ko nun siya si Jason Kidd. Yeah, pareho sila nun. Jason Rookie Kidd. of the year silang dalawa. Co-rookie of the years. Yan yung naging idol ko nun eh. Mukhang MMA fighter. Hindi mukhang basketballista. Si Jason Kidd din daw, abusive din niya sa asawa niya. Magaling na basketball, pero abusive din daw. Pero parang feeling ko ganun. Kumbaga, sa isip mo kasi ganito pre, ikaw lahat eh, financial stability ng family. Para sa'yo, hindi siya asawa, parang tool lang siya. Di ba? Minsan, arm candy pagka may mga certain celebration na kailangan invitin yung misis, di ba? Parang ganun lang yun. Yeah. Pero yung mga ganong klaseng tao kasi divorce na, puta. Yeah. Sige na. Yata yung gusto mong mangyari, mag-divorce na lang. Meron akong tanong yung pagiging great, andiyan din yung yung may adoration ka pare, tapos lagi kang sinasabihan ng maraming tao, tapos lagi kang wanted eh. Nasabihan ka nila ng maraming magagandang bagay na ganito ka, ganyan ka. Kumaga, palagay niyo lang ba, isa rin kaya yun na nagke-create ng isang malaking ego sa isang tao na from being someone who's actually nice guy before na nagiging coops ka. Yung parang lumalaki ulo mo eh. Diba? Isipin mo, palibutan ka ng yes man. Isipin mo bawat bulong sa tenga mo. Puro mga yes man. Exception nga dyan eh. Parang si Joe Rogan nga sinabi niya kay John Jones, diba? Parang si John Jones, may mga tao kasing bad guy na gusto maging good guy, parang gano'n. Yung si John Jones. Parang bad guy siya, pero gusto niya lang talaga maging good guy, which is hindi niya makontrol. Pero deep inside talaga siyang bad guy talaga siya. Pero yung pagiging ganyan, yung lalaki talaga ulo mo. Normal lang kung lagi kang binubulungan eh. Galing mo naman, ganito eh, ganyan ka, alam mo yun. Siyempre parang siguro yung unang feeling siya nabuboost yung confidence mo. And at some point you tested it, tas nakalusot ka, okay, ganito. You tested it again, nakalusot ka, ganito ka. Dumating na sa punto na parang wala na akong pakialam, nalusot na ako, ganito na eh. Alam mo yun? Parang you buy on your own hype parang. Yeah, exactly. Tas you believe your own lies na, di ba? Gumawa ka ng sariling story sa utak mo na, okay, ganito, ganyan, pero hindi mo na blindsided ka na kung ano nangyayari sa totoong buhay, di ba? Pero isa yan sa mga bagay na kahit sino sa atin madaling
madali tayong mahulog dun. Oo. Hmm. Hindi siya parang trap, pero kahit sino sa atin puwede tayong mahulog sa gano'ng sitwasyon man. Totoo yan. Hindi Kasi masarap kasing pakinggan kung saka gaano ka kagaling, eh. yeah, saka Oo. masarap din pakinggan na parang kailangan ka nitong mga taong 'to, they're ano, hindi parang nakasalalay sila sa'yo, 'di ba? Mm. Hmm. Yeah, Nakakasolve sabagay, ka ng problem, 'di tama ba? yan. Eto 'to Ikaw Kuya Jake, meron ka bang ano? meron akong isa sa list ko, si Mahatma Hmm. Gandhi. Ay puta pare, kontrobersyal yan pare. Buhay pa ba 'yan? Patay Patay na na rin 'to tol, pare, may requirements binaril dun. 'to pare. Parte ng requirement yun pare. Si Michael Jordan lang yung buhay. So, siya lang exempted? Oo, siya lang yung exempted Okey. pare. Nagulat So, ako, eh, okey. for reference, si Mahatma Gandhi, parang dati siyang accountant ng isang company. Ah, for some reason parang oppressed kasi ang mga ano nun, eh, ang mga Indiano sa English, eh. Ang mga English na nakatira sa India, eh. Parang bansa nila, humingi sila ng total independence. Which is, props to him yung alam ko ito yung ano, ito yung parang ano, eh, parang pinanggalingan, parang naging architectural, design ng ano, ng EDSA, yung peaceful rally na sinasabi. Yeah. Pero ang sinasabi kasi Kaya nila daw si Gandhi daw, ano, eh, he nag-a-advice siya sa mga couples na ganito, ganyan, pero na pero he's actively on an affair. Tapos hmm, nag-take daw siya ng vow of chastity, pero constantly sleeping with young girls. Alam mo yung mga gano'ng bagay? ang hindi kasi ang dahilan niya daw diyan pare, gusto niya raw i-challenge yung ano niya, yung kakayahan niya para labanan yung tukso, ika nga. Pero tol, Kasi parang parang pag-iisipan mo ngayon, parang justification lang yun ng actions na ginagawa niya, sabagay, oo, totoo. 'di ba? Yeah. Tsaka ano, eh, inintroduce niya rin na ano, eh, na hindi ka dapat lumalapit sa modern medicine. Kaya yung asawa niya namatay on a fucking horrible death, man. Pero siya nung nagkasakit siya one time, may mga doktor, may mga nurse, isa yan sa pagiging ano, eh, isang malaking flaw niya na hipokrito daw yan, eh, si Gandhi. Kumbaga, he's not putting his money where his mouth is, ika nga. Parang parang feeling ko kasi gano'n talaga, you have parang ano, eh, so pagka meron ka ng parang status of greatness, kailangan mong mag-ano, mag-portray ng isang character na hindi naman talaga ikaw per se personally. Yeah, tol, gano'n talaga, eh. Yeah, Hmm, exactly. Kaya at kaya ako maging sikat, eh. hindi kasi may Tangina yung mga taong tumiting kamukha pala ni Snoop Dogg 'to si Mahatma Gandhi. tanggalin mo yung buhok. Snoop Dogg, ah. Ta ano yan pare, siya rin yung nag-introduce ng sinasabing hunger strike. Yan yung ano, yan yung Oo, kumbaga ano, philosophy of isa sa mga non-violence and civil disobedience. So, may mm, nag-hunger strike? Oh, mm. next na. Si si Kuya Jake, baka may ano, may kakilala kang great person pare na may flaw. May flaw? Marami Tol, marami akong wag yung kilalang nakakulong, taong may flaw, eh. Pre wag yung nakakulong, Gusto mo yung ba yung patay na, patay? Si FPJ pare, si FPJ. Yeah, well, tol, FPJ, one of the greatest in the Philippine cinema pare. the fastest hands in the Philippines, the fastest, In the strongest West hands, Philippine Sea. the longest patilya ever. Pare narinig ko dun kasi yung tropa ko nag-aano rin yun, eh, parang, anong tawag dito, yung double sa mga stunt Mm, double. mm, Yung mga katropa niya mga gano'n. One time daw may isang, nasa bar sila nila FPJ. mm, Tapos yung isang bakla nagkagulo, eh. Ta's hinuli daw nila 'tong bakla, hindi naman hinuli, kinidnap, tinali mm, hindi, reporter, sorry. Reporter mm, na may nagsabi yata kung nag-write ng something sa kanya. hmm. Kinuha ngayon 'to sa bar,
nakita sa bar, tinali sa upuan, iniihian daw ni ni FPJ pare. Nag-iinom sila, 'pag maiihi si FPJ, Eh, pero iihian ito, niya yung ano, reporter pare. pero ano 'to, kwentuhang ano lang 'to, hindi naman talaga totoo ba 'to? Base sa pagkakasabi sa'kin, Allegedly, so allegedly allegedly. allegedly, Allegedly, oo. peed on the reporter. Search Eh, nga natin 'to, teka lang, pa baka pa parang parang feeling ko ano, yun din yung parang isang malaking flaw na na pinapakita ni FPJ, na yung parang straight guy siya na, ma may prinsipyo ako, may pamilya ako. Malaman-laman mo marami siyang naging chicks. Hindi naman ako nagtataka na, puta, naging director ka, naging producer ka, sino-sinong artista nakakasalamuhan, hindi naman imposible 'yan, eh. Wala ka Totoo lagi yan. sa bahay, 'di ba? Nandun ka sa ano, environment na gano'n. Mm. Pero Kumbaga nakuwento mga nakuwento sa'kin ni Bok tol, si Bok, kilala mo si Bok Rai, 'di ba? hmm, Nakuwento niya sa'kin tol dati, nag-ano raw yung parang nag-taping sa may Palawan. hmm, Kaya sabi niya kaya yan ano, kaya yan namatay sa yung sakit niya ba yun, sa high blood ba yun, sa heart attack. Mahilig yung mahilig aneurysm niya. mahilig daw siya uminom tol, tas ang pulutan scramble egg. scrambled egg. Tangina, isipin mo scramble egg, kung magluluto ka ng isang dosenang itlog tas pupulutan mo. Tangina, ang daming cholesterol nun man. Tas papapakin mo habang nainom ka, shit, beer tas itlog, shit man. Ano, parang hindi mo siguro eh, ano rin kasi yan, eh, sila rin yung era na hindi sila ano, eh, health conscious per se. Yeah, Yun din totoo yung yun. Nung panahon nila walang gano'n, hindi eh. yun Kasi din yung mga tao na malalaman nila may sakit sila, may malala na, eh. yeah, pero natandaan naman yung panahon din nila 'pag nakikita natin ng yosi yung mga artista, oh, parang ang lupit Hmm, naman, ang cool 'pag na may yosi ka sa kamay, 'di ba? astig. 'Di ba? Astig Ang man. ganda tingnan, 'di ba? Pero ngayon parang Oo. wala ng gano'ng effect yung yosi ngayon. O tol, Yeah. puta, lahat ng tao parang ano, eh, parang parang anti ano, eh, anti lung cancer, eh. Eh, kung may Puta, anti-galactose, comitatus ka, pass lang ka. Tangina, Ano Kuya Kai? iba yun man. isa sa ano, one of the greatest Philippine actor na walang ano, walang kahit na anong tsismis. So far akong narinig o nabasa, Eddie Garcia pare. Ako rin, paborito ko yan si Manoy. Ah, hmm, Patay na ba yan? maraming Yeah. oh, Saka wala ang family niya sa limelight, eh. It's very private. Hindi niya totoo, inaano? wala akong narinig na ano, na Yeah. family niya. Alam mo ba ang sad Oh, nun? Ang sad ng pagkamatay ni Eddie Garcia kasi nakuryente siya sa ano, sa set. natumba na lang daw yun, eh. Yeah, Ay, pwede yung oo, tumba. Henfix tol. Nakuryente siya tol. Nadapa sabay na kuryente? Nakuryente tas nadapa. No, akala ko nadapa. Dun ba siya namatay? Kasi tol, hindi naman siya namatay kaagad dahil sa kuryente tol, pero it fucked up your rhythm ng heart mo. Eh, Hmm, hindi ko alam ilang hertz ang kuryente sa Pilipinas, eh. Oh hmm, my God, no. Kasi Speaking of kuryente, no? dito sa Denmark is 50 hertz. Tas 230 volts, 'di ba? Yung hmm, 50 hertz ibig sabihin nun tol, 50 times bumababa taas hmm. a second. Hindi kayang gawin ng puso mo yun man. Yung Tumataas gano'n, pa ba yung yeah, ano, yung current? yeah, yung current kasi parang pupunta sa plus at pinakatuktok, tas bababa sa minus, sa negative. Gumagano'n yun. Hmm. Alam mo 50 times a second tol, ang bilis nun chong, hindi kaya ng Ah, puso mo yung rhythm na yun man. tangina may natututunan ako sa kuryente galing kay, Voltage Boy, Takot ako sa kuryente, takot ako sa kuryente. Kaya importante tol, kahit gaano kaliit yung na ma-shock ka, kailangan pumunta ng doktor man. Wag Gano'n mong pala baliw yun, kaya pala Hertz ang tawag dahil gano'n ba? Dahil wag mong balewalain yun tol, kasi may nakwento yung teacher ko, meron siyang kakilala dati na kuryente sa stick contact, sa plug, Hmm. nakuryente siya nam tol. Binalewala lang niya, 3 days after tol, patay. oh, Yeah, Jesus Christ, nag-give up yung heart. yung heart niya, yeah. so sa Yeah. stick Fuck. contact puwede ka rin ma-deads diyan?
Yeah, nung bata ako, dati sa Pilipinas, pinapakabit sa akin ni mama yung Christmas lights ng Christmas tree. Putang inang yan, hindi ko napansin yung daliri ko nasa 'di ba may saksakan sa Pilipinas, dalawang ganyan? Yung daliri ko nasa Hmm. gitna, pagsaksak ko dun puta naramdaman ko tang inang yun. Ako rin, eh. Ako rin po na-phobia ako, sasakay yung radyo, basa pala yung kamay ko, pagsaksak ko, pogs! Nangitim yung kamay ko, simula nun nagka-phobia na ako sa kuryente. Ay, ano yung ano, yung una niyong parang ano, parang memory nung nakuryente kayo, yung nag-numb yung mga muscles niyo, parang gano'n? Ako ano, parang ano ka, eh, para kang shinake, eh, parang nag-vibrate yung Oo, kamay yung parang mo. gano'n, yan. Tapos parang nanigas lahat. Oo, Yeah, naninigas. tas kung Yeah. saan yung punto kung saan ka nakuryente, hindi mo maramdaman yun muna. Hmm. Parang hindi siya parte ng katawan mo. Nangitim ba yun sa'yo? Sa'kin nangitim dahil dun sa spark, eh. Hindi Pero sa'kin Bigla nangitim na tol, lang ano? hindi sa'kin hindi nangitim dahil tol. sa ano, hindi dahil sa kuryente, dahil lang yun sa yung nag-pop. Hmm. Hindi nangitim yung akin tol, nabawi ko kaagad yung kamay ko kasi the moment tumama sa copper yung ano naramdaman ko kaagad, eh. Pero tol naramdaman ko na makuryente ng 200 Scalme volts dito, tangina sa Pilipinas yung sa tingin ko hindi 200 Scalme yun. Ilan? Sa tingin ko medyo mataas pa ng konti yun man. Sa Pinas? Yeah. Pero sabi nila parang 110 lang daw ang typical sa isang bahay. Kasi Ewan ko siguro, totoo yun. ewan ko siguro kasi bata pa ako nung naramdaman ko yun, eh. Hmm. Hmm. Pero Pero yung charger natin dito, 'di ba, puwede na natin ilang isaksak directly sa Pinas, 'di ba? 'Pag may bilog, 'di ba? Pero yung mga charger na galing sa Pinas, yun yung hindi natin puwede i-plug basta-basta dahil wala naman tayo nung parang half, 'di ba? meron kang adapter. Oo, Pwede mong kailangan gamit mong adapter. adapter. Hmm. Mm. Pero ang alam ko dapat yung adapter din ano, eh, parehas din sila ng reading ng ano, ng adapter mo, eh. I don't know if that's true. Si kuya, si Hairless Ang ang Patrick ang ang adapter kasi dun kailangan mo titingnan niya yung voltage man. Ilang voltage kailangan ng Hmm. Yeah. ilang voltage dito ba sa kailangan Telemark pre, ano yung normal na ano, na voltage dito ang sa stick contact natin tol, yung mga stick contact sa bahay kung saan mo kinakabit yung computer mo ganyan. oo, Normally yan 230 yan volts. 230 volts. 230 volts yan. Kumbaga yun yung spinning. Ano yan tol, pero hindi yan precise 230. Minsan 229, 220, it fluctuates a little bit. Pero yun yung parang 220 to 230 ganun, di ba? Yun yung pino-produce niyan nung stick Yan contact, na parang gano'n, kuryente. na Pero kuryente. meron tayong tinatawag katulad ng oven mo, yung lutuan mo sa bahay. Oo, Malamang yan ang tinatawag niyan tol, tri-phase. Pag ang tri-phase tol, ibig sabihin may tatlong live wires na nagbibigay ng kuryente nagkuryente sa oven mo. Which is nakakabit sa towel sa bahay mo na nakakabit siya sa tinatawag namin tri-poles na grupa. Ibig sabihin nun tol, pag doon ka na kuryente, mas masakit yung kasi Fional volt yun man. Fuck. Kaya pag nililinisin yung oven niyo tol, patayin niyo yung grupa kung nasaan yung oven kasi masakit mas oo, tol ng oven tol. kailangan. Oh my Nangangamoy lechon sa God, bahay namin, ah. Ay na may bacon Amoy bacon. natakot tuloy ako sa kinuwento mo, eh, naglilinis kami ng oven minsan sa trabaho, yung mga industrial oven. Yeah, Pag wala naman nakasulpot na ano, na wire, eh. So, Safe okay naman lang yung yun. mga yun, eh, 'di ba? same tayo pero kasi ako I don't play with I don't play with fate, eh. Kasi yung oven Oo. gawa Yun sa nga lang, bakal, eh. Grabe 'no. Final destination, eh, 'no? Na final destination si Jake. Talagang Alam mo na science is there a nakakatawa yung time sinabi mong final time? destination, 'di ba? Tayo Oo. tayo yung generation natin, tuwing nakakita tayo ng truck na may mga puro kahoy sa likod, pag nagda-drive ka, ino-overtaken kaagad natin para di ba yung final destination. Buong generation Puta. nakapanood nun, lahat umiiwas sa truck na yun, man. Oh my God, pare. Tama ka. Ako rin, sabi ko 'pag may mga bato, may mga lag, sabi ko, "Putang ina, Yeah. final destination, overtake na 'to." Si Donna nun pag ginagay tatapikin ako nila sabi ko,
mag-overtake ka na. Sandali lang, gumagawa akong plus. Sa tingin mo ba, hindi ko alam final destination tong sitwasyon na to? Oo, pare hindi ko matatanggal sa isip ko palagi 'pag may gano'n talagang, "Bro, come on, move." Ah, bago kasi we're on the 15-minute mark na. Bago tayo mag-end, Sige. kuha pa tayo ng isa pa, pare. So, um, napag-usapan na natin yung yung sports and ano pa ba, entertainment, political naman, pare. Nelson Mandela. Yeah. Putang ina, sino 'yan? Naging siya, pare, presidente ng South Africa. Siya raw yung sinasabi nilang nagtanggal ng apartheid. Ang apartheid, pare, nung unang panahon kasi napaka-racist ng South Africa, na kung saan ang puti at saka yung itim, iba yung nilalakaran nilang kalsada, iba yung binibilhan nilang store. Hindi, pag may asawa kang itim, pare, hindi kayo pwede mag-holding hands. Kukulong ka. Ganun kalupit ang South Africa. Grabe. Mm. Yeah, natandaan ko So, yung comedian na si, ano pangalan? Trevor Noah. Yeah, yung sinasabi niya na pag naglalakad daw sila ng Fueldo niya, hindi pwede magsama yung mom and dad niya. May laro raw sila ng dad niya. Yeah. Ginahawakan yung nakalimutan ko naman yung joke na yun. Parang bibitawan niya kami, naglalaro lang daw sila ng game eh. Pero kay Nelson Mandela, dito sa listahan ko nakalagay dito, co-founded niya yung parang Ukhonto Zizwi, parang ganun. Yung yan, pare, isa sa para silang militia group. Exactly. Consider silang terorista kasi sila yung gumagawa ng mga ng mga gulo, pare, para ma-disrupt yung government. Act of violence and sabotage daw. Pero ganun siguro talaga, tol, man. Meron talagang two sides of a story, man. Alam mo, in some people's mind, you're the hero. In some people's mind, you're the villain, di ba? Parang feeling ko kasi, pare, pagka nasa level ka ng greatness, meron kang istorya na mythical saka mythology. Alam mo, hindi totoo eh. Yung parang kwento-kwento lang, whisper dito kasi pinaka-crazy, pare, isang example, nung nasa Davao kami. Ito yung kwento doon sa nakulong. Ang kwento daw ganito, magda-drive daw to ng taxi, pare. Parang ang dating yata, para siyang si Batman, pare. Night Avenger na nagruruta siya para tingnan kung may kasamaang nangyayari sa kalsada ng Davao. Tapos may mga ilang pasahero daw na nasasakay na parang namumukaan na siya. Tapos magkukwentuhan sila. Tapos ibababa niya doon sa destination, hindi niya na pagbabayaran. Parang ganun daw yung ginagawa. Pero nung kinikwento sa akin, parang hindi ako makapaniwala. Ilang taong ka na, 60 years old, ginagawa. I don't think so, man. Tapos mayor ka ng lugar na to, marami kang trabaho. Tapos may oras ka sa gabi para mag-Batman. Para maging vigilante. Yeah, yung mga 60 years old na alam ko, tangina, tulog na lang nito. Yun na nga eh. Batman. Yun na nga, pare. Tapos, mahilig ka pa sa chicks. Puta. Ano unahin mo? Mag-vigilante sa gabi o man-chicks na lang? Pero tama ka nga yan, tol. Meron kwento na parang over the board. Siguro depende rin yan kung anong sa age ng tao ka nakita, di ba? Kasi sometimes, kunyari, mas bata mo pa na witness tong lalaking to, itong figure na to. Habang tumatanda ka, you make a own story sa utak mo rin na parang, ganito siya kagaling. Pero that's not actually what happened doon sa reality nakita mo. Hindi to yan. Di ba? Parang gumagawa ka ng sarili mong kwento sa utak mo. And yun yung story yung ini-spread mo. Yan na nga. Yun nga yung parang pag tinanong mo dati, paano nga ba nakulong si Nelson Mandela? Nakulong siya ng almost isang dekada eh. Oo, totoo yun. Kumaga parang sasabihin nila, kasi he was doing the right thing at ayaw ng gobyerno. Hindi totoo yun kasi naging co-founder ka ng isang terrorist group eh. Na almost ilang daan yung namatay eh. Parang naka-record yun eh. Hindi mo pwedeng itanggi yun eh. Which is nung naging presidente siya, hindi na nabanggit yun ever. Hanggang sa pumatong yung legend. Props to him then again na kumbaga
yung apartheid natanggal nung naging presidente siya. Props to him talaga. Tsaka hindi alam ko yung terrorist group parang na-disband yun, eh. Yung iba nga rin Nag-reign lang nakulong, siya ng ano pare, alay. 5 years? Eh, ano yan pare, hindi siya nakulong ng walang rason lang. Yung dahil sa pinaglalaban niya na I kinda get it kasi yung napaka-dire kasi ng situation nila sa South Africa na hindi 'to makukuha ng ano, eh, ng simpleng rally-rally lang. We have to parang ano, eh, parang labanan ng fire with fire. Mm. So, I kinda guess na yun yung justification niya sa isip niya. Para labanan 'tong gobyerno 'to kailangan tayo maging brutal, mas brutal pa. Pero Yun yung sometimes mga yun ganun yung ang mga kailangan, eh, oo. alam mo yun, kailangan disiplina, 'di ba? Mahirap lang nun 'pag ikaw yung na-choose, eh, na sumama sa laban na yan. Na Mag-iisip ka ngayon. napagkuwentuhan namin yan ni Jake nung nakaraang gumawa kami ng pod na yung ang malaking problema sa Pilipinas iniisip nila na kaya nila laging i-replicate yung EDSA 1 na peaceful rally. Akala nila yun sagot. Nangyari na yun, eh, pero kumbaga hindi naman nagbago gobyerno natin. It's same the worst people na nagpapatakbo, eh. Wala Parang naman feeling wala naman nangyayari sa mga rally-rally ng Pilipinas yun. totoo talaga yan. Wala naman talaga, eh. Parang kaya Parang nagbago yung ano, yung nagbago yung landscape ng political ng ano ng Nepal at saka ng ano ng Indonesia. Dahil ano, dahil alam nila ang sagot talaga rito is to be maging ano, maging galit at maging brutal at the same time. Kumbaga sinalaulan niyo na kami. Kumbaga kailangan yung ano, kailangan this is a tooth for a tooth, an eye for an eye, parang gano'n. Hindi, pero Yeah. yung sa Pilipinas kasi yung mga ganyang rally tol, parang ano yun, alam mo yun, half committed lang, eh. Yeah, totoo. Gagawa tayong Hindi, rally teka lang, hindi namin pino-promote na maging violente Hindi, kayo. sige mag-rally na. Rally na. Pinagkukuwentuhan lang namin yung mga Sige, bagay sige na na pre. sa Rally na palagay namin kayo. sa ano, eh. Kailangan natin kasi magising. Kailangan natin magising 'di ba pre, kung nandiyan tayo sa Pinas, sasama rin tayo sa rally, 'di ba pre? Hindi tol, sabi nga ni ano, eh, sabi nga ni John Negativo, eh, tanggapin niyo na ano, eh, na yan na yung buhay niya, eh. Wala Mm. nang magbabago, eh. Kahit anong gawin Yeah. niyo, hindi na it's not gonna get better, it's not gonna get good for you. Ang gawin mo sa pagising mo sa umaga, ibuka mo yung puwet mo, sabihin mo sa mga politiko, "Sir, ayan na, ready na, serbisyuhan niyo na kami." Yun yung sabi ni John Negativo, ah. Alam mo naman si Joe, eh, medyo high blood yan netong mga nakaraang araw. Siguro dahil kasi mag-winter na 'no? pero Malamang tol, alam mo minsan tol yung mga ganyang nangyayari sa hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo natin tol. Minsan, Mm. eto magkakaroon ng medyo negative sasabihin ko, minsan naiintindihan ko bakit nag-snap si Thanos, eh. Pero parang feeling ko kasi pare ano, eh, pinamumugaran tayo ng mga taong ano, pinamumunuan tayo ng mga taong unimaginative, walang simpatya, makasarili. Kumbaga hindi rin sila tumitingin in the future. Yun yung mga namumuno sa atin, eh. So, at the same time nagpo-produce din tayo ng ano ng society na hindi lang irresponsable, kundi ano, kumbaga ignorante rin, eh. Kaya tol, Yun yung at pinaka ano, eh. saka hindi rin nakakatulong yung environment natin na mahilig tayo sa consumerism, mga ganitong klaseng bagay, 'di ba? Totoo yan, Meron yeah. meron akong nakitang lalaki nag-post siya na ang studies na 70% ng fake na news is much more Hmm, fake news is much more easier to spread out 70% than real news, 'di ba? hmm. Lalo na yun sa Pilipinas. Tas ang sasabayan mo pa na gumawa ng test, Pilipinas daw ang pagko-comprehend sa bagay is 4 from the bottom. Tas Ah, sasabayan mo pa ng fake news na gano'n. So, pagdating talaga sa mga ganyang klaseng bagay, 'pag sa ano, 'di ba, 'pag sa mga kung kailan ka boboto, yung mga importanteng bagay, siyempre
dapat gumawa ka ng sarili mong research bago ka 'wag ka basta-basta maniwala kung ano nakita mo sa net, 'di ba? Yeah, totoo. Eh, yun nga rin siguro talaga yung pinakamahirap din, kasi parang feeling ko ano, nung bata tayo tinuturuan tayo kung paano talaga mag-research at ta's maging ano ba tawag dun, yung parang may criticism ka pa rin sa nire-research mo dahil parang feeling mo hindi yun yung buong impormasyon. Totoo. Ma Parang nawala na yun ngayon sa educational system, Hindi ko alam kung sinasadya. Hindi ko rin alam kung kumbaga parang 'wag na nating isalin na maging mapanuri sila. Kailangan lang nilang makita 'tong bagay na 'to para sabihin na, tama nga talaga 'to. Ito nga talaga yung totoo. Kumbaga wala kang pinagbabasihan Yeah, sa kasi dalawang impormasyon. parang ito nga 'di ba dati nung bata tayo Pluto planet, ngayon hindi na planet si Pluto, tanginang 'yan. Hindi na daw? What the heck? Ano na? Yung microplanet na siya pero hindi siya kasama sa solar system natin na as in kasama dun dati nung ano. Sino Gano'n tayo nagpasimula niyan? gano'n tayo kagaling pare, Sino nagsimula napaka-egotistical niyan tol? nating mga Si tao. Neil deGrasse Tyson tol. No! Tito Neil. Tito Neil, sana ma-interview ka namin in the future, 'Di ba may episodes. Imagine yun 'no? Interviewin natin si Tito Neil. tapos anong tatanong natin pre, Neil, ano yung ano mo, ano yung porn category mo pagka wala yung misis mo? Yung may tatanong natin. At ano Anong search history mo? anong kulay ng black hole? Hindi, actually, yung for some reason, maganda rin kung paano nila in-explain kung bakit hindi na siya parte ng ng solar system. Kasi parang ang theory yata nila para siyang moon na nag-escape sa isang planeta o galaxy na Yeah. nagtra-travel lang sa here. Yeah, kasi Um, malaki pa yata ang moon natin sa Pluto. Totoo yan. Yeah. So, Sobrang kinda liit nga nun. make sense. Pero tol, you Hindi must naman always siguro remember. maliit, pero I mean kung mas maliit pa sa moon. Pre, you must always remember pare, ganyan kagaling ang mga tao. Lahat ng bagay ginagawa natin. Lahat ng bagay tayo nagke-create. Nag-create tayo ng gobyerno, nag-create tayo ng siyensya. Gawa-gawa lang natin yan pare. Mm. 'Di ba? Tayo rin gumawa ng moral standard. Ganun tayo kagaling. Tanda ko tuloy yung nabasa ko. Before we have empires, 'di ba? That's ruled by emperors. Then we have kingdoms ruled by kings. Now we only have countries ruled by cunts. Who knows? Totoo yan pare. Magandang analogy yan pare. Gusto ko yan. Gusto ko yan. We have countries ruled by cunts. Yeah, totoo yan. Parang feeling ko kasi pare masyado pang maaga yung yung demokrasya ng buong mundo. Kasi sabihin mo almost 1,000 years ago na nabuo ang democracy, parang masyado pa rin maaga. Masyado pa tayong busy sa mga sarili nating personal na interest. Kaya pasalamat nga tayo sa idol ni Kuya Ryan na si Tito Elon Musk at magiging interplanetary civilization in future. In 5 years daw sabi ni Tito Elon eh. Yeah, I wish him well. Elon, I wish you well. Dali mo na si Trump, dali mo na si Putin, dali mo na rin yung presidente ng North Korea. Doon na lang kayo sa Mars. Iwanan niyo na kami rito. Nakita niyo pare, Dali mo na. mag-send siya ng rocket, mag-send din siya ng robot. Dalhin niyo na rin yung nakakulong sa Netherlands, please. Naku po, saan tayo mapunta, pero ano ba, napakainit na sa kwartong nito. At dahil dyan, Kuya Jake, how do you want to take us out, man? Salamat mga tropa at mga tropa hits. Salamat kay Kuya Ryan at Kuya Kai sa napaka-eksplosibong episode na naman ang nangyari ngayong gabi ito. Kahit siningit namin, kahit antok na kami, kahit nag-lacto speed yung brain namin ng ilang segundo, pero tinatry Pasensya namin na kayo. mag-upload. Ako nag-request nito, na-miss ko mag-pad. Busy kami lahat, kaya see you sa next episode.
So dahil diyan, the kwentuhan is over.